Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at naway ang pagbati, pagpugay ay sumakanyang sugunawa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at gayon din sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga tumangkilik sa kanyang pamamaraan at aral hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. At alhamdulillah, ngayon po ay ang araw na pinakikihintay natin sa loob ng napakaraming araw ng mga pag-iibada, mga pagsamba. Ngayon na po yung ating hinihintay na araw ng Ru'yatul Hilal, na kung saan ang buong mundo na kamusliman ay lalabas sa kani-kanyang mga oras upang abangan kung pumasok na ba ang bagong hilal. At kung ito ay makikita, ay magsisimula na po tayo magsagawa ng ating Salatul Eid bukas po. At kung hindi naman ay kukumpletuhin natin ang 30 araw ng buwan ng Ramadan, na kung saan ay linggo po ay isasagawa ang Salatul Eid. At alhamdulillah, purihin siya Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat insyaallah na pagtanggumpayan natin ito. Yung mga pagsubok, yung mga trials at iba't iba pang mga fitan na dumating sa atin sa taon na to, lalo na itong mga huling yugto ng 2019 hanggang sa simula ng 2020, na kung saan ay dumating sa atin itong pandemic o yung tinatawag na virus na COVID-19, na kung saan nagbago ang lahat ng ating mga pamamaraan, ang ating Salatul Jamaa. At ngayon, taong ito ay napagdesisyonan ng ating pamunuan na walang isasagawang Salatul Eid sa mga fields at sa mga masajid na malalaki, bagkos gagawin natin to sa kani-kanya nating mga lugar. At nawa ay tanggapin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Panahon ito para magnilay-nilay tayo, para pagnilay-nilayan natin at pag-isip-isipan natin ang guidance ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kung titignan natin, kung wala tayong mga ulama, kung wala tayong mga scholars na usap-usap at nag-aaral at hinahanapan tayo ng paraan na mula sa Quran at mula sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay tayo ay tunay nga na maliligaw. Tayo nga ay tunay na namimislead. Pero dahil nandyan ang ating mga scholars, nandyan ang ating mga ulama, kahit na dumating ang ganitong mga uri ng mga sitwasyon, ay nahahanapan natin ang pamamaraan na kung saan ay hindi pa rin tayo lalabas sa pananampalatayang Islam. Tulad na lamang netong ganitong pandemic, na tayo ay magsasala sa bahay pero meron tayong same reward ng ating Salatul Jamaa. At kahit etong gagawin natin mga pagbabago ng normal na nakasanayan natin hanggang sa bumalik ang normal, ang lahat ng ito ay guided according sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam because of ating mga scholars. So, ang pinakapayo ko this year siguro, pahalagahan natin ang ating mga ulama sa pamamagitan ng pagkakaisa, na sila ay suportahan, Huwag tayong tumaliwas sa kanila, lalo sa jumhur, yung tinatawag na majority ng ating mga scholars o yung mga lehitimong namumuno sa ating panahon na ito. Dapat natin sila bigyan ng respeto, at pagsunod sa kanila ay tunay nga na inobliga sa atin ng pananampalatayang Islam, o wajib sa atin na sundin sila, sapagkat sila ang tunay na concern sa atin at sila ang tunay na tumitingin ng kapakanan ng mga Muslim dito sa atin sa Pilipinas. So, number one point yan na gusto kong bigyan ng emphasis, na dapat magkaisa tayo sa pagsunod sa ating mga ulama. Iwasan na natin yung pagkakawatak-watak, sapagkat sa panahon ngayon hindi natin kailangan ito. Mas kailangan natin na tayo ay maging united, United tayo sa mga scholars. Hindi naiiwasan, nagkakaroon minsan ng mga khilaf, at kahit ang mga sahaba merong hindi mga pagkakaunawaan sa ilang mga mas'ala. Pero ang tawag dito, dapat mapanatili natin yung pagsunod sa desisyon ng mga ulama natin, yung pagdesisyon ng authority na meron na tayo, na kailangan na kapag ito ay dinesisyonan ng authority natin, kahit na labag sa ating sarili, kailangan wag tayo magpahayag ng pagtaliwas dito. Ito ang tinuro sa atin ng ating relihiyon, na kung saan minsan nakakalungkot na maraming mga Muslim na mangmang pagdating sa bagay na ito, Ibig sabihin, hindi nila nauunawaan yung tunay na kahulugan ng pagsunod
doon sa ating mga ulama at pagsunod sa ating mga authority. Tulad na lamang ng ruya na ito. Inshallah, dito kung magkakaisa tayo at handa nating isantabi yung ating mga let's say, hindi ko masabing kibir na ganun as in kibir, pero dapat alisin natin kung ano man ang meron dito sa puso natin. Sabi natin lahat ng mga akwal na ito, lumalabas sa mga ulama, ay meron silang mga dalil. So kung meron silang mga dalil, hayaan na natin sa kanila yan at tayo, sumunod tayo because doon tayo nasasakupan sa kanila. So yun ang pinaka point na kailangan nating intindihin at huwag tayo maging rebellious mind, no? Na para bang pag nakita natin na gusto natin magtaliwas tayo dahil lang bansa tayo ay nasa demokrasyang bansa at minority tayo, meron na tayong kakayanan na sumalungat sa mga ulama natin at sasabihin natin kakamali din naman sila. Hindi ito proper na ugali ng isang mananampalataya na dapat ay nakikiisa sa otoridad ng ating mga scholars. Ano po? At pagdating naman sa kaalaman, dapat magpatuloy tayong maghanap ng kaalaman. Walang makapag-aangking sa atin na meron na tayong sapat at ganap na kaalaman. Lahat tayo ay naghahanap ng kaalaman, lahat tayo patuloy na nagbabasa, lahat tayo patuloy na nagtatanong at huwag nating isipin na tayo lang ang maalam. Ano po? Ito po ay special na payo para sa ating nasa isang industriya ng pagpapalaganap ng Islam at sa pag-guide sa mga tao na minsan tayo ang nagiging salamin ng mga ginagabayan natin. Ano po, kung ang mga ulama natin, ang mga duat natin ay merong malawak na pag-uunawa at magkakaroon sila ng pag-iisip na sila mismo ay mag-intindihan sa bawat isa, makikita natin ang refleksyon sa ating mga jamaah, makikita natin refleksyon sa mga awam, sa mga tao sa baba natin. So, number one din, isa rin napakahalagang payo ito sa pagitan ng mga ulama, sa pagitan ng mga duat, na dapat hindi tayo kakaroon ng pagkakatawag dito hati-hati, no? Meron difference of opinion, pagkakaiba ng opinion, meron yan, pagkakaiba ng pamamaraan, meron yan. Pero para mahati tayo dito at magsimula tayong magsalita ng hindi maganda sa bawat isa, ito po'y ikahihina ng ating umma at ikahihina ng ating jamaah. So dapat ito ay maintindihan natin, no? Maintindihan natin ng lubos ito, no? Ito'y hindi lang ito ngayon binabanggit, ito'y palagian, pero anong pumipigil sa atin para maging mabuti sa ating kapwa? Siguro ito yung ating mga kibir sa sarili natin, no? Which is mapanganib ito. So mga payo ito, no? Ang araw na ito is pag-aabang ng ru'ya. And I believe dapat ito ay nagpe-prepara na ang ating mga kamusliman para sa pagdiriwang. So, ang pag-aaral ay patuloy pa rin, of course, pero itong binigay kong maliit na salita dito is more on pagpapayo sa ating mga kapatid na mga Muslim na dapat ay samantalahin natin itong mga natitirang panahon na ito na palawakin pa natin ang ating pagsamba. Huwag tayong makontento. Ibig sabihin din, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ay patuloy natin yung mga nakagisnan natin sa buwan ng Ramadan na kabutihan. Hindi yung pagkatapos ng Salatul Eid, tapos na rin lahat, no? So, ako unang-una, humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng mga kapatid natin na maaring let's say, may mga nasabi tayo na hindi nila nagustuhan. Tunay na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mapagpatawad at gayon rin ay kinakailangan natin na humingi ng kapatawad sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ganun din naman sa side namin, kung merong nagawa sa amin ang aming mga kapatid, ay kahit hindi sila humingi ng kapatawaran, ay tunay na wala tayong iniiwan sa ating mga puso na galit para sa kanila at tunay na mangingibabaw pa rin. In the end of the day, ang kapatiran dapat ganito lahat, no? Ganito lahat ka. Siguro matatapos ang Ramadan, marami pa tayong mga pagsubok na haharapin at nawa ay mapaglakpasan natin itong lahat ng mga pagsubok na ito, inshallah ta'ala. At bigyan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tawfiq, bigyan tayo ng Subhanahu wa Ta'ala ng karagdagang pang sabar, nang sa gayon ay mapagtagumpayan natin itong mga pagsubok na ito, inshallah ta'ala. At
sa kabila ng maraming mga pagsubok ay turingin natin ang ating mga sarili na mga tagumpay sapagkat sa napakaraming mga tao na naghahangad makatungtong sa buwan ng Ramadan ay iilan lang sa mga mananampalataya ngayon na masasabi nating nakatungtong at naging tagumpay. Alam natin sa ating mga sarili kung ano ang ating mga pinagpunyagi sa buwan ng Ramadan. At kung ito man ay may pagkukulang, ay ihingi natin ang tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas natin ibigay ang ating mga zakatul fitr ng sa gayon ito ang pangdalisay sa ating mga nagawang pagkakamali sa buwan ng Ramadan at tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So maraming salamat sa inyo. Jazakumullahu khairan. At abangan natin ang desisyon ng ating Grand Mufti na si Abu Hurairah Udasan na idideklara kung ano ang ating magiging Salatul Eid, kung ito ba ay Sabado o Linggo. Abangan natin ang deklarasyon ng ating Mufti at huwag tayong manguna, no? Huwag yung tatawag pa sa ibang bansa para i-clear. Manahimik tayo dito sa Pilipinas at hintayin yung desisyon ng ating Grand Mufti. Huwag yung nauuna pa tayo tumatawag dito o nagdidesisyon pa tayo, nauna pa tayo nag-post. Ito po ay isa pa ring sign ng disunity, no, sa iisang liderato. So hintayin natin kapag nag-announce ang Mufti natin, may mga Mufti tayo sa ating mga regional. At kapag na-announce ito, announce natin, saka tayo mag-ilan, tayo lalo sa mga nasa mga media. Huwag tayong mangunguna, huwag tayong magmamadali na mag-announce na parang tayo ang nakauna ng pag-a-announce ng Ru'yatul Hilal. Hindi po naman ito paligsahan, ito po'y paunahan na makapag-announce ng authentic at mula talaga sa source. Maaring tama yung nakuha mong source, pero anong message ang gusto nating iparating kapag tayo mauunang mag-announce sa ating Grand Mufti? No? Anong message ang gusto nating iparating sa mga kapatid ng Muslim? So, magantay tayo, magsabar tayo, no? Continuous communication tayo sa ating mga ulama kung ano na yung update. Kapag na-declare na ito ng Mufti, itatawag ito sa atin, itatawag sa mga Mufti sa mga lugar natin, at kapag dumating sa atin ang malinaw na balita mula sa authority na kinikilala natin, then that's the time we announce. We announce ano. Ngayon, kung may nakita kang balita, iyakin, totoo, may tumawag from somewhere na alam mong authentic o alam mong legit, stay mo muna sa iyo. O indog mo muna i-announce, hintayin mo yung official na announcement ng Darul Ifta dito sa Pilipinas, sa Cotabato, sa pangunguna ni Abu Hurairah. Of course, ang host natin si Sheikh Qaradawi, jazakumullahu khairan din sa inyo at sa lahat ng mga guests na magbibigay din ng panayam habang iniintay natin yung ru'ya sa araw na ito. Mga masyayikh natin, inshallah, may Allah rewards you all. At ang ating mga butihin dyan sa nag-conduct na itong programa ito dyan sa Bansang Moro, inshallah, patatagin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa dua natin na inshallah dito ang simulain ng paglakas ng ating mga kamusliman, inshallah, pa dito sa Pilipinas, at naging dahilan ito ng pagiging mas malinaw na pagpaparating natin ang mensahe ng Islam sa lahat ng sangkatauhan, inshallah. So maraming salamat sa inyo. Jazakumullahu khairan, taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal, wa Eid Mubarak po sa inyo in advance po sa lahat ng mga kapatid natin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.